breakfast po sa umaga, gumawa po ako ng sotanghon. Dito, kasi malamig ang panahon, kaya dito tayo sa sotanghon. Sotanghon na may biskwit. Dip natin dun para lumambot. Pag nato po kasing panahon, ano na dito, winter na. Or hindi pa naman siya gaanong malamig. Pero pag hapon, hindi mo na kaya ang lamig sa labas. Sarap na malamig, mainit siya, mainit. Mainit na maanghang. Nilagyan ko ng maanghang. Excuse me po. Sarap po pag ganitong taglamig. Masarap almusalin talagang mainit. Naalala ko nung maliit pa ako. Talaga hanggang ngayon kinasanayan pa rin. Yung dinidip siya sa kape. Pag nakasanayan mo na pala, hindi na yung mawawala sa'yo. Yung malamig, yung mainit. Dito kasi sa Jordan, walang mga ganito na Di ba sa atin sa Pilipinas, pag lumabas ka, gusto mong kumain ng mami, lumi, nandyan lang sa gilid-gilid, pwede ka nang bumili. Dito wala. Provide mo lahat yung gusto mong kainin. Buti naman yung amo namin dito, libre naman lahat na kung gusto mong magluto, pwede naman. Kung gusto mong kumain ng pagkain nila, pwede naman. Kaso kung marami ako hindi kinakain. Ang kinakain ko lang sa meat, chicken. Kinakain ko naman sa isda. Ang ayaw ko sa isda, tilapia, bangus, hito, shrimp. Ayaw ko ng mga ganon. Kaya bihira din ang kain ko pag isda. Namimili din ako, kaya masilan din ako sa isda. Ayan. Tapos pag naman sa gulay naman, marami din ako hindi kinakain. Kaya kung anong luto nila, pag hindi ko kayang kainin, hindi ko talaga makain. Kaya nagtitiis ako ng sarili kong luto. Pwede naman ako magluto ng sarili ko. Kaya lang kaibahan dun sa atin. Free ka, libre ka lang bumili kahit saan. Pag tambay ka lang sa umaga sa Paris Mami, busog ka na. Kalimitan pag nasa atin ako, doon ako kumakain sa Jalip Paris. Pero ang kinakain ko doon, lugaw lang, tsaka tukwa, tsaka iklog.
Hindi na rin ako kumakain ngayon ng baboy. Marami na akong binawal sa sarili ko. Kasi nagkakaedad na rin. Tapos kailangan mo talagang piliin yung mga kinakain mo. Kasi pag nagkakaedad ka na, sa totoo lang, hindi na perfume ang pabango mo. Iba na ang pabango mo ngayon. City di Manzanilla o kaya mga panghaplas-haplas na. Yun ang katotohanan. Kaya iwas na rin tayo sa pagkain. Yung mga sobrang alat, sobrang tamis. Ngayon hindi na ako nag-aasukal. Yung kape ko wala ng asukal. Bihira na rin ako kumain ng mga chocolate, cake, ice cream. Bihira na ako noon. Siguro sa isang buwan, madalang na isang beses. Ganyan. Kasi iniiwasan ko na rin yung yung magkakasakit ka, mahirap pag dito sa ibang bansa ka. Alagaan mo sarili mo, walang ibang mag-aalaga sa'yo kundi ikaw. Mahirap. Pag hindi mo inalagaan ang sarili mo, uuwi kang wala sa oras. Kasi marami ka na nararamdaman. Yan ang katotohanan dito sa abroad. Kaya kung maaari, kung anong makakain mo na lutuin mo na lang. Kasi ang pagkain nila, ang daming mga rekado. Sa atin naman, pag mag-isa ka lang ng sibuyas, bawang, o timplahan mo ng kunting paminta, kunting mga ilalagay sa pagkain, okay na. Dito, sa katutak ang mga ingredients nila. So, wala kang pagpipilian. Kung talagang kumakain ka nun, wala kang choice, kumain ka. Pero nasa sayo naman yan, kung ayaw mong kumain, pwede naman. Katulad sa akin, nagluluto ako ng sarili ko. Minsan nag-i-steam lang ako ng mga vegetable, ganyan. At least, ko yung sarili ko, napoprotektahan ko. Buhay sa kung hindi matibay ang loob mo, suko ka na. Kailangan may dala kang may baon kang tibay ng loob. Mahirap pero kakayanin. Diba? Maliit pa ako, sinasawsaw ko sa kape. Kahit ngayon, ganun pa rin ginagawa ko. Sabi ng boss ko, anong ginagawa mo? Bakit di mo hinuhugasan yung tinapay? Kala niya, malinis ako. Tapos na nakita niyang iniinom ko yung kape. Oh my God, sabi niya gano'n. Ba't mo ininom? Pinagsawsawan mo na, hinugasan mo na dyan. Diba? Iba talaga pag tumanda ka na, halos dito na ako tumanda. Malis ako ng Pilipinas 2000. Hanggang ngayon nandito pa rin ako. Unbelievable. Nawala na lahat sa akin. Wala na akong alam kung ano pang may natira sa akin. Buti na lang, mababait naman ang amo ko. Diba? Pag mabait ang amo mo, tatagal ka sa isang trabaho. Kasi
Sila naman, hindi talaga sila, mababait sila. Hindi ka makarinig sa kanila ng sigaw or ano. Basta ayos lang ang ginagawa mo. Mahalin ka talaga nila. Tuturing ka nilang parang pamilya. Makwento ko nga noon, alam nila hindi ako kumakain ng kahit ano. Chicken lang ang kinakain ko. Pag pumupunta kami ng mga party, sinasama nila ako. Alam nila hindi ako kumakain ng kahit ano. Ang ginagawa nila, tinitirhan nila ako ng chicken. Tapos sasabihin, pag tapos na sila kumain, sabi niya, sige na, kumain ka na. Nandun nakalagay yung pagkain mo sa ganitong lalagyan. Kunin mo na lang doon. Alam ko kung ano yung chicken lang talaga yun. Ganyan sila kabait. Alam nilang hindi ako kumakain ng kahit ano. Kaya pinagtatabi nila ako ng chicken. Bago sila kumain, tatabihan muna nila ako ng chicken. Ganon sila kabait. Di ba? Maganda yung ganon. Yung ibang amo, wala nun. Hindi ka makatikim ng ganon. Sigaw at ano lang makukuha ang utos. Ayan. Maubos na yung aking pagkain. At dito na lang po ako. At maraming salamat. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like, and share ang aking video. Maraming salamat po sa inyo. Ganito na lang po. Bye!